Ang lahat po ay malugod na tinatanggap sa pagpupulong na ito ng mga saksi ni Jehovah. Pasimulan natin ang ating pagpupulong sa pamamagitan ng pag-awit sa song number 11. Ang pamagat nito, mga nilikha pumupuri sa Diyos. Ito ay halaw sa aklat ng awit, kabanatang 19, at mamaya sa pambukas ng panalangin, ating pakisuyuan si Brother Casiano Barce. Pakisuyo po na kung community sa ating kalagayan, tayo ay tumayo at sundan natin ang himig ng ating musika. Ang lahat ay malugod na tinatanggap sa pagpupulong na ito ng mga saksi ni Jehovah. Boy ng mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay magkakaroon ng spiritual na piging para sa gabing ito. Ito po ay mayroong 3 seksyon ng ating programa. Ang unang seksyon ay ang kayamanan mula sa salita ni Jehovah. Tutulungan tayo nito kung paano natin maikakapit yung ating mga nauusulbahan sa mga nilalang ni Jehovah. Usundan ito ng spiritual na mga hiyas. Tatalakayin natin yung mga nalungkat natin ng mga hiyas sa ating pagbabasa para sa buong sanlinggong ito. At susundan ito ng pagbabasa sa Biblia at mayroon tayong estudyante. Ikalawang seksyon naman natin ay ang maging mahusay sa ministeryo. Tutulungan tayo nito kung paano tayo magiging efektibo sa paggawa ng mga alagad. Mayroon tayong pahayag at pagkatanghal sa ating plataforma. At pangatlong seksyon natin ay ang pamumuhay bilang Kristiyano. Kapit natin yung ating mga matutunan at kung ano ba ang tutulong sa atin na malaman natin kung ano ang mga bagay na inobserbahan ni Jehovah sa kanyang mga nilalang. At yun din ang pag-aaral ng korigasyon o ng aklat sa Biblia. Bueno, lahat po tayo ay nananabik ng mapakinggan ang ilan sa mga kapakipakinabang na kapagkapatibay, paalaala at tagubilin para sa ating lahat ng Diyos na Jehovah. Bueno, pasimulan natin ito sa kayamanan mula sa salita ni Jehovah. Ang kanyang tatalakayin ay ang pamagat na naglalaan ka ba ng panahon para obserbahan ang mga nilalang? Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Jeric Nuestro. Brother Nuestro, handa na kaming makinig.
Ang isang dalubhasang pintor o sculptor, matapos na gawin ang kanilang obra maestra, ay hihinto. Pagmamasdan niya ang kanyang ginawa, pagkatapos ay masaya niyang sasabihin, napakaganda nito, napakainam. Pagkatapos ay mag-iimbita siya ng mga taong malapit sa kanya. Marahil ay ang kanyang pamilya at gayon din ang kanyang mga kaibigan. Para pagmasdan niyon at pagbaba ng telon at sila'y hahanga at magsisipalagpakan ng malakas bilang papuri sa kanya at sa kanyang ginawa. Kung ating isipin, yan ay gawa lamang ng tao. Pero nabibigyan na ng pansin at pinahahalagahan. Kumusta naman ang ating dakilang mailalang? Paano natin siya binibigyan ng panahon, pansin, at pagpapahalaga sa kanyang mga ginawa? Sa Biblia ay inuulat na ang lalangin niya ang langit at lupa ay itinakda niya ang mga sukat nito, binaon ang mga tuntungan nito, at inilagay ang batong panulig nito ayon sa ulat ng Job 38:5-6. Anong ibig sabihin nito? Itinayo ni Jehovah ang lupa sa matatag na pundasyon, hindi ito magagalaw sa lugar nito magpakailanman. May narinig ba kayo bundok na lumihis at nag-iba ng lugar? Pero na rin po narinig na isang bansa na lumipat ng lugar? Wala, hindi ba? Dahil perpekto ang pagkakagawa ni Jehovah rito. Kaya pinagmamasdan niya iyon at sinabi niyang napakabuti. Habang ginagawa ng Diyos na Jehovah yung kanyang manilalang, ay meron na siyang audience. Unang-una, unang nilalang ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. At pagkatapos, ay nilalang naman ng lahat sa pamamagitan ni Jesus. Kasama na rito ang mga anghel sa langit. Tiyak na tuwan-tuwa si Jesus na maging katulong ng kanyang ama sa paglalang. At kumusta naman ang mga anghel? Ano ang kanilang ginawa? Ating basahin ang ulat ng Biblia sa Job 38:7. Sabi dito, nang magkakasamang humiyaw ng may kagalakan ang mga bituing pangumaga at nang sumigawan ng papuri ang lahat ng anak ng Diyos. Sumigaw sila sa kagalakan ng lalangin niya ang lupa at patuloy niya silang pinupuri si Jehovah sa bawat paglalang niya hanggang sa kanyang obra maestra ang tao. Makita natin sa bawat nilalang ni Jehovah ang kanyang pag-ibig at karunungan at sa pamamagitan nito ay makapagtitiwala tayo sa kanya katulad rin ni Job. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Jehovah ang mga nilalang niya tulad ng bituin, ulap, kidlat, maging ang malalakas na hayop tulad ng torong gubat, mga kabayo. Ipinakikita ni Jehovah na naglalaan siya sa mga hayop ng kailangan nila, kaya tinitiyak niya kay Job na lalong hindi niya pababayaan ang mga lingkod niya. Ipinapakita rin ni Jehovah kay Job ang kanyang kapangyarihan at pag-ibig at karunungan, at dahil doon nga ay nagtiwala sa kanya si Job. Ang mga ulat na yan ay mababasa natin sa Job Kabanatang 38, 32-35, Job 42, 1-6. Hindi natin babasahin mga kapatid, medyo mahaba. Pero maaaring yung tignan niyan, maaaring yung pag-aralan niyan, at pwede rin natin pagbulay-bulayan yon. Ngayon tayo, paano natin binibigyan ng pansin ng mga nilalang na ating may likha? Ang paraan ay pag-aralan natin ang kanyang mga nilalang. Medyo hindi nga lang madaling gawin yun. Halimbawa, kung ikaw ay nakatira sa syudad, malamang na bihira tayo makita ng kalikasan. O kaya kung ikaw naman ay nakatira sa nayon o probinsya, baka wala ka namang panahon na gawin yun. Kaya kailangan natin ng pagsisikap. Paglalaan ng panahon para magawa iyon. Sa personal mo lang na karanasan, makita mo na yun eh. Nasubukan nyo na bang mag-camping sa isang bundok? Malamig na hangin, malamig na panahon. Di ba ilalapit mo yung iyong katawan sa apoy? O kahit kamay na lang.
sa tamang distansya para maginhawaan ka. Pero kung maging masyado ka nang malapit sa apoy, pwede ka nang mapasok. Ngayon, kung lalayo ka naman sa apoy, giginawin ka naman dahil sa malamig na hangin. Ang ganong kalagayan ay maaari natin ikumpara sa paglalang ni Jehovah sa araw. Inilagay niya ang araw sa tamang init, tamang distansya lang sa mundo. Kung gagawin niyang malapit yun sa atin, ay maaaring wala ng buhay na lilang dito sa init. Kung maging malayo naman, ay maging madilim at maging napakalamig. Dito pinapakita ang kapangyarihan ni Jehovah. Mapapansin natin na magiging masaya ni Jehovah kapag nakita ka ng isang tuta na nilalaro yung sarili niya, hinahabol yung buntot. Di ba? Ang pag-ibig ni Jehovah, pag nakita ka ng isang ina na nilalaro yung kanyang baby. Pag nakita ka ng isang ibon na gumagawa ng pugad, karunungan ni Jehovah ang pinapakita niyo. Kaya may mga halaman sa paligid natin, ang hangin na nilalanghap natin para mabuhay, maging ang lupa na ating sinasaka ay puno rin ng buhay. Mga bulate, mga mikrobyo, o mga halaman singaw na gumagawa, maliliit na bagay na gumagawa ng sama-sama para tumulong yon at tumubo ang isang halaman. Kaya tamang-tama ang pagkakahayag ng ulat sa Roma 1:20 na kababasahan natin ng ganito. Roma 1:20. Ang sabi, ang kanyang di nakikitang mga katangian ay malinaw na nakikita mula pa ng lalangin ang mundo. Dahil ang mga ito, ang kanyang kawalang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay nakikita sa mga bagay na ginawa niya, kaya wala silang maidadahilan. Kaya napakaraming pagkakataon na matuto sa Diyos na Jehovah dahil sa mga nilalang niya. Malaki man o maliit, kung mabibigyan lang natin ang panahon niyon, ating pagmamasdan niyon at pagbubulay-bulayin, at bigyan pa tayo ng guide, yung Biblia, para lalong maunawaan, makita natin ang katangian ng matalino, pagmahal, at malikhain ni Jehovah. Makapangyarihang Diyos, lahat dahil lamang sa katangian ng kalikasan. Pero sa ating mga magulang, paano natin matuturuan ang ating mga anak? Anong paraan ang dapat natin gawin para makilala si Diyos, ang Diyos na Jehovah? Mahalagang mag-aral ng Biblia kasama sila. At may isa pang paraan. Pwede natin palalahanan ng ating mga anak na laging isipin ang katangian ni Jehovah na nakikita sa kanyang mga nilalang. Di ba ang mga magulang, mga anak, minsan ay magkakasama nag-out of town. O kaya naman kahit sa hardin na lamang. Ayan, pagkakataon na yon. Napakagandang pagkakataon na yon para tulungan ng inyong mga anak na makita ang katangian ni Jehovah sa mga bagay na ginawa niya. Maging ang Panginoong Jesus ay nagbigay ng halimbawa sa kanyang pagtuturo sa mga alagad. Isang pagkakataon noon, habang naglalakad sila ng kanyang mga alagad, ginamit niya ang isang ibon, ginamit niya ang isang liryo sa parang. Di ba? Pero pwedeng gumamit si Jesus na ibang hayop o ibang bulaklak, pero yun ang ginamit niya dahil pamilyar ang kanyang maalagad sa mga iyon. O marahil habang nagsasalita si Jesus, ay may dumaang ibon sa kanila at kitang-kita nila iyon. Pwede nating ipa-imagine sa ating mga anak ang mga eksenang iyon. Pagkatapos, ibaling sa kanila, ituro sa kanila paano ginawa ni Jesus, pinakita sa maalagad ang pagiging mabait at mapagbigay ni Jehovah. Pinaglalaanan ni Jehovah ng pagkain, damit ang mga lingkod niya, kung paano binibigyan niya ng pagkain ng mga ibon at binibisa ng mga liryo ang parang. So isa lang yan, samarin natin gawin, mga kapatid. Napakarami pa, halos hindi na maabot ng ating isip. Kaya sigurado tayo na mas mapapalapit tayo sa ating may lalang, kasama yung ating anak,
Sigurado rin na tatapusin niya ang mga problema natin at masayahan sa lahat ng kanyang paglalaan na makikita natin sa kanyang mga nilalang. Maraming salamat, Brother Jeric Nuestro, sa iyong nakapagtuturong bahagi. Ngayon tayo ay tutungo na sa ating paghuhukay ng spiritual na hiyas. Paisuyo po na ilabas natin yung ating nahukay at kumintuhan lamang natin ayon sa ating mga nasusunod na mga oras. Paisuyo, Brother Mike Torres. Pakisuyo po, sinong nais magbasa ng Job, Kabanata 38, 8 hanggang 10. Brother Beans Daulong. At sino ang nagharang ng mga pinto sa dagat nang rumagasa ito mula sa pinanggalingan nito? Nang damtan ko ito ng mga ulap at balutin ng makapal at maitim na ulap, nang lagyan ko ito ng hangganan at ng mga halang at pinto. Maraming salamat po sa pagbasa. Sa tanong po natin sa teksto, ano ang matutuhan natin sa mga tekstong ito tungkol kay Jehovah bilang ang tagapagbigay batas? Si Sister Libres po. Binanggit sa teksto yung mga salitang makapaglagay ng halang, pinto o hangganan. Sino lang ba ang makapaglalagay nito? Kaya tumutukoy ito na tanging si Jehovah lang yung tagapagbigay ng kautusan at magtakda ng hangganan sa kanyang lalang sa buong sansinukob. Kasama dito ang lahat ng may buhay man o walang buhay, pati mga anghel. No, at kapag nalabag ang kanyang mga batas ay dadanas ng masaklap na resulta. Kahit nga yung mga higanting planeta sa kalawakan ay sumusunod. At kapag sumuway sa mga physical na batas ay maaari silang magbungguan. Ganyan din naman tayong mga may buhay halimbawa sa pagsunod ng kanyang moral na batas. Kaya lahat ng kanyang batas ay para sa kaayusan at kapakanan ng lahat ng nilalang niya. Yun, maraming salamat po. Si Brother Arjona, may komento pa po. Yung mga diskubrihan ng mga scientifico tungkol sa kalawakan, dahil sa kabateran ng perfect ang precision ng pag-orbit ng mga planeta sa mga bagay sa kalawakan, nape-predict nila, no? Halimbawa yung Halley's Comet, nape-predict nila na babalik after 75 years, at yun nga ang nangyari. So ganun ka-perfect yung gawa ni Jehovah, na talaga sila nakapagkagawa ng ganun. Yun, kitang po natin din yung matatag at maasahan. Last na po, si Sister Umali po. Tutunan ko din po dito na ang Diyos na Jehovah, makapangyarihan niya. Kasi kahit yung alon sa dagat sumusunod doon sa utos niya na para bang sinasabi niya doon sa alon sa dagat na hanggang dito ka lang. Bakit niya ba ginawa yun o nagbigay siya ng batas tungkol doon para sa ikabubuti ng mga tumitira din sa lupa. Sa katulad na paraan si Jehovah, nagbigay siya ng batas din sa atin para sa ating ikabubuti. Yun, maraming salamat po. Sa ikalawang tanong naman po nito, sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong espiritual na ihiyas ang nagustuhan po ninyo? Si Sister Quiñones po. Sa Job 38, sinagot ni Jehovah si Job sa pamamagitan ng tanong, yung sunod-sunod na mga tanong. Ginamit niya ito para sawayin or turuan, ituwid si Job. Ganon din si Jesus Christ, gumamit ng tanong para idiin ang mahalagang katotohanan. Tayo rin naman, maaari tayong gumamit ng tanong sa ministeryo, sa ating kausap, sa bahay-bahay, sapagkat ito ay epektibong paraan sa pagtuturo din at mapakilos ang ating kausap na mailabas yung kanyang niloloob or mga tuwiran. Maraming salamat po. Si Sister Calso. Sa lahat ng umiiral dito sa lupa ay utang natin sa Diyos na Jehovah. Isipin natin palagi, yun ay para sa kabutihan natin lahat. Tanawin utang na loob, yun sa ating Diyos na ibinibigay niya sa atin sa araw-araw. Maraming salamat po. Si Sister Hirotane po sa harap.
Sa Kabanata 38, mababasa natin na paulit-ulit na tinanong ni Job si Job. Sinabi ni Job kung nasaan siya, na nilalang niya ang mga ito. Makikita natin ang kapakumbabaan ni Job. Hindi siya nangatwiran o ipinagmatuwid ang sarili. Inamin niya na kaunti lang ang alam niya at nagsisi sa padalos-dalos ng kanyang pagsasalita na dapat natin tularan kung tayo ay nagkakamali. Ang pag-aming si Jehovah lang ang nakakalam ng lahat ng bagay na dapat natin gawin. Yun, maraming salamat po. Si Sister Vasquez po. Sa Job 39 verse 29, yung agila ay naghahanap ng pagkain at nakatingin sa malayo ang mga mata nila. Kung papaano ang isang agila ay malayo ang distansya pero nakikita pa rin niya, ganun na ganun ang Diyos na Jehovah. Kaya niyan tignan at malaman kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Aral sa atin, kung susundin natin yung payo ni Jehovah, makikinabang tayo sa kanyang karunungan at kakayahang makita ang hinaharap at makapagtitiwala tayo sa kanyang mga pangako. Maraming salamat po. Si Sister Nablea po. Sinasabi ng Job 38:33 na hindi maarok ng isip ng tao ang karunungan ni Jehovah. Kaya naman, napatibay ako magtiwala ng buo sa karunungan ng may lalang kahit hindi ko ito lubusang naunawaan. Gaya ng paalala ni Jehovah kay Job, limitado lang ang kaalaman nating mga tao kumpara sa walang hanggang karunungan ng tunay na Diyos. Yan, maraming salamat po. Sino po ang... si Sister Umali po ulit. Yes naman po para sa akin yung nakaulat doon sa Job 39:18. Binanggit doon yung avestruz o ostrich. At ayon doon sa research, ito pala ay isang uri ng ibon, bagaman meron siyang pakpak, pero ito pala ay hindi nakakalipad. Pero bagaman ganon, mas mabilis sila sa lupa kaysa sa anumang ibon. Mas mabilis din ito kaysa sa kabayo kasi kaya nitong tumakbo sa loob ng 1 oras ng mga 64 kilometro. Kaya natutuhan ko po dito na yung pagiging pair ng Diyos na Jehovah na bawat nilalang niya, ito ay unique o may kanya-kanyang kagandahan, katangian, talento na hindi pwedeng ikumpara sa iba. Yan, maraming salamat po. Sister Maglangit po, Lota. Hiyas din sa akin yung binanggit din sa Job 39:27, may kinalaman din dun sa agila. Yung meron siyang katangian ng pagiging mabilis sa paglipad. Ibig sabihin, umaasa siya dun sa kanyang pakpak patungo sa himpapawid. So sa katulad na paraan, tayo bilang mga lingkod ni Jehovah ay umaasa sa Kanya at nagtitiwala at tatanggap tayo ng lakas sa Kanya para makapagpatuloy tayo sa paglilingkuran sa Kanya. Yun, maraming salamat din po. Brother Mihulio, may komento pa po. Dito sa 38:23, may binanggit dito na nakaimbak, nagagamitin niya sa digmaan. Ano ba ito? Alam natin kung ano yun, dahil yun ay granizo. Paano nakapagpatibay ito sa atin? Kasi tandaan natin, lulusubin ng Gog ng Magog ang bayan ng Diyos. Pero anong gagawin ni Jehovah? Babagsak niya mga granisong ito sa kanyang mga kaaway at lubusan sila mapupuksa. At tiyak, nakapagpapatibay sa atin niya sapagkat hindi natin kailangan lumaban pagkat si Jehovah mismo ang gagawa ng pagpuksa sa kaaway niya. Salamat po sa inyong punto. Brother Jean Luistro. Sa akin naman po yung Job 38:12, sabi doon ay nautusan mo na ba ang umaga o naipaalam sa bukang liwayway ang lugar nito? Pinapakita lamang nito na si Jehovah may full control sa oras. Yung tao, pwede lang siya mag-daylight saving time, pero ganun pa rin yung oras na itinalaga ni Jehovah sa bawat araw. Wala naman nakapagpahaba nito o nakapagpaikli nito. Pinapaalala lamang nito na si Jehovah may full control sa panahon, sa mga bagay-bagay. Kaya makapagtitiwala tayo na talagang yung mga itinakda niya na pagtupad sa kanyang mga pangako, talaga matutupad lahat yun. Salamat po sa komento na yun. No? Si Sister Maglangit po, Eya. Dito po sa Job 39:1-3, pinapakita po dito kung paano isinisilang ng usa yung anak nito. At sa 3, lumulod sila kapag sinisilang ang mga anak nito at
nawawala ang karamdaman nilang kirot. So, totoo po ito kasi one time nakapanood po ako ng video na kung paano nanganak yung usa na tumayo kaagad sila, tumakbo dun sa forest nang walang nararamdamang sakit. So, kung pag-aaralan po natin at obserbahan yung mga creation ni Jehovah, talagang ma-amaze po tayo dun sa karunungan niya at yung pagiging powerful ni Jehovah. Tutulong po ito para tumibay yung trust and faith natin sa Kanya, para magkaroon tayo ng inner strength na i-share sa iba yung mga magagandang katangian niya. Maraming salamat po sa inyong mga kapatid, sa inyong mga paikibahagi sa spiritual na hiyas. Maraming salamat, Brother Mike Torres, sa inyong nakapagpapatibay at nakapagtuturong bahagi. Ngayon tayo ay tutungo na sa ating pagbabasa ng Biblia. Ang ating estudyante ay, ang babasahin niya ay ang aklat ng Job, Kabanatang 39, talatang 1 hanggang 22. Ito ay gagampanan sa atin ni Brother June Tulisora. Brother Tulisora, pakisuyo. Alam mo ba kung kailan nanganganak ang mga kambing bundok? Nakita mo na bang isinilang ng usa ang anak nito? Binibilang mo ba kung ilang buwan sa sinapupunan ng anak nila? Alam mo ba kung kailan sila nanganganak? Lumuluhod sila kapag isinisilang ang mga anak nila at nawawala ang nararamdaman nilang kirot. Lumalakas ang mga anak nila at lumalaki sa parang. Umaalis ang mga ito at hindi na bumabalik sa kanila. Sino ang nagpalaya sa mailap na asno at sino ang nagkalak ng mga tali nito? Ginawa kong tahanan nito ang tigang na kapatagan at ginawa kong tirahan nito ang lupain ng asin. Hinahamak nito ang kaguluhan sa bayan. Hindi nito naririnig ang mga sigaw ng nagpapatrabaho sa mga hayop. Gumagala ito sa mga burol at naghahanap ng damuhan. Hinahanap nito ang bawat berdeng halaman. Gugustuhin ba ng torong gubat na maglingkod sa iyo? Magpapalibas ba ito ng gabi sa iyong kwadra? Tatalian mo ba ng lubid ang torong gubat para igawa ka ng mga tudling? O susunod ba ito sa iyo at mag-aararo sa lambak? Magtitiwala ka ba rito dahil napakalakas nito at ipagagawa rito ang mabigat na trabaho mo? Iaasa mo ba rito ang pagdadala ng iyong ani at titipunin ba nito ang mga iyon sa giikan mo? Masayang ipinapagaspas ng abestrus ang mga pakpak niya. Pero ang mga bagwis at balahibo niya ay walang sinabi sa sigwana. Iniiwan niya sa lupa ang kanyang mga itlog at pinananatiling mainit sa alabok. Hindi niya naiisip na baka madurog ang mga iyon ng mga taong naglalakad o baka matapakan ng mabangis na hayop. Wala siyang malasakit sa mga anak niya na para bang hindi sa kanya ang mga ito. Hindi siya nangihinayang na mabaliwala ang paghihirap niya dahil pinagkaitan siya ng Diyos ng karunungan at hindi binigyan ng unawa. Pero kapag ipinapagaspas niya ang mga pakpak niya at tumakbo siya, pinagtatawanan niya ang kabayo at ang sakay nito. Ikaw ba ang nagbibigay ng lakas sa kabayo? Nilagyan mo ba ito ng malagong buhok? Mapalulukso mo ba ito na gaya ng balang? Nakakatakot ang malalakas na singhal nito. Pumapadyak ito sa lambak at dumadamba. Sumusugod ito sa digmaan. Pinagtatawanan nito ang pagkasindak at wala itong kinatatakutan. Hindi ito umaatras sa espada. Maraming salamat sa inyong nakapagkuturong pagbabasa, Brother Tulisora, June Tulisora. Brother Tulisora, ikaw ay sinasanay sa tumpak na pagbabasa. Okay. Ano bang gagawin natin pag kayo ng atas natin, mga kapatid? Brother Tulisora, nakita natin. Pwede nang turo sa atin ng Biblia, basahin ng malakas at eksakto ang mga talata na nasa pahina. Yun yung ginawa ni Brother Tulisora, nakita natin. Ngayon, paano natin ito gagawin? Bueno, ang turo naman sa atin ng Biblia, dyan sa ating brochure, dyan sa tumpak na pagbabasa, kung dala nyo po yung inyong hard copy, dito makikita ito sa pahina 8. Yan. Makita nyo sa huling bahagi sa unang bullet, ang turo sa atin ng Biblia, tiyaking wala kang naidaragdag, nalalaktawan, o napapalitang salita. Sundin ang lahat ng bantas. Tulad ng ating napansin kay Brother Tulisora. Muli, maraming salamat, Brother June Tulisora, sa inyong bahagi. Ngayon tayo ay tutungo sa ating maging mahusay sa ministeryo. Yan. Ang kanilang instruction ay ang pagpapasimula ng makipag-usap. Ito ay di formal na pagpapatotoo.
Okay, ito ay gagampanan sa atin ni Sister Tess Herutani at ang kanyang partner si Sister Priscilla Blancad. Atin silang panoorin. Hi, pwede umupo dito? Sure. Salamat. Ang sarap ng pakiramdam pag nandito ka sa park. Nakaka-enjoy. Madalas ka dito? Minsan lang. Ang sarap talaga. Nakaka-enjoy yung mga bulaklak, yung paro-paro, saka yung ibon. Oo, nakakaalis ng stress at problema. Ako nga pala si Tessie. Isa akong saksi ni Jehovah. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Presi. Presi, alam mo bang nilalang ng Diyos ang lahat ng ito para tayo maging maligaya? Oo naman. May ipapakita akong teksto sa Biblia. Okay lang ba? Okay lang. Sa Genesis 1:28, pakibasa. Sabi rito, magpalanakin kayo at magpakarami, punuin ninyo ang lupa, pangasyawan inyo. Pamahalaan ninyo ang mga isda sa dagat at lumilipad na mga nilalang sa langit at bawat buhay na nilalang na gumagala sa ibabaw ng lupa. Yan. Salamat. Sinabi rito, magpalaanakin kayo at magpakarami at pamahalaan din ang mga hayop. Sa palagay mo, nakakapagbigay ba ng ligaya sa tao ang magkaroon ng anak at mag-alaga ng hayop? Oo naman, ako nga mahilig sa bata at saka may alaga rin akong hayop. Oo. Alam mo bang ang utos na ito, hindi lang para bigyan tayo ng responsibilidad na mag-alaga, kundi bigyan din tayo ng kaligayahan. Ngayon ko lang na na-realize interesting pero may kakausapin kasi ako ng 10:30. Salamat sa oras mo. Ito nga pala ang contact number ko. Pwedeng mahingi ang number mo? Sa bagay, nandito naman yung contact number mo. Tawagan na lang kita. Sige ha. Salamat. Maraming salamat, Sister Tess Herutani at sa inyong partner, Sister Priscilla Blancad. Ayan, nakikita natin mga kapatid. Ngayon, Sister Herutani, ikaw ay sinasanay sa magmasid. Anong gagawin natin at kung paano ito gagawin? Bueno, ang turo sa atin ng Biblia, tingnan natin ang expression ng mukha ng ating kausap, obserbahan natin. At pagkatapos, ano ba sa tingin natin? Gusto kaya niya na makipag-usap sa atin? Anong napapansin natin? So doon tayo ngayon ikikilos kung ano yung dapat natin gawin. Pagkatapos, paano gagawin, Sister Herutani, pwede nating ipasok ang isang paksa sa Biblia na angkop sa kanyang kalagayan. O kaya tanong na, alam mo bang? O kaya, huwag mo siyang piliting makipag-usap kung ayaw niya. Pwede natin gamitin niya mga kapatid sa mga di formal na pagpapatotoo, lalo ngayon sa panahon natin. Pwede maraming salamat, Sister Herutani, sa inyong bahagi at sa inyong partner. Ngayon, tutungo tayo sa ating pagdalaw muli. Ito ay sa bahay-bahay. Gagampanan naman nasa atin ito ni Sister Lilia Vasquez at ang kanyang partner, si Sister Siki Quiñones. Atin silang panoorin. Hello po, Ate Lilia. Ako po si Sike. Yung last time na nakausap nyo nitong nakaraang Sunday, nandito po kami ulit sa lugar ninyo kasi gusto ko sana mag-share ulit ng mahalagang teksto mula sa Biblia. Hi, CK. Oo, naalala ko na. Nung nakaraan nga pala, salamat dun sa pagdalaw mo ha. Pero pasensya ka na rin, hindi kita napapasok sa bahay. Okay lang po yun, Ate Lilia. Kumusta na po kayo? Nakapagpahinga na po ba kayo after na mamatayan kayo ng mahal sa buhay? Oo naman, nakabawi rin ako ng pahinga. Pero syempre, nalulungkot pa rin ako kasi matagal ko talagang kasama yon at saka close talaga kami sa isa't isa. Kaya naman masakit yun para sa akin. Oo, nakakalungkot po talaga, Ate Lilia, ang nangyari. Talagang masakit ang mawala ng mahal sa buhay. Naalala ko nga po nung ako rin ay namatayan, pero nakatulong sa akin yung pag-asa ng Biblia at gumaan ang aking pakiramdam. Gusto ko sanang i-share din ito sa iyo na nakaaliw sa akin. Dito sa Juan 5:28-29, makisuyo po sana ako sa isa pagbasa. Sabi dito, huwag kayong mamangha rito dahil darating ang panahon na ang lahat ng nasa mga libingan ay makakarinig sa tinig ko. At mabubuhay silang muli ang mga gumawa ng mabubuting bagay tungo sa pagkabuhay muli sa buhay,
pero ang mga gumawa ng masasamang bagay tungo sa paghatol. Salamat po sa pagbasa, Ate Lilia. Napansin niyo po ba yung pangako ng Diyos sa atin? Ano daw mangyayari sa mga nasa libingan o yung mga namatay nating mahal sa buhay? Sabi dyan magkakaroon ng pagkabuhay muli. Tama po. Napakaganda nga pong pag-asa, di po ba? Hindi po pala kamatayan ang katapusan ng lahat. Dahil sa hinaharap, bubuhayin muli ng Diyos ang mga namatay. Kaya pwede niyo pong makita muli o makasama sila yung mga namatay ninyong kamag-anak. Ganun ba yun? Sa bagay, nakakatuwang namang malaman yan. Salamat sa pag-share mo sa akin. Na-comfort talaga ako ng tekstong yan. Ganun po ba? So kapag nalulungkot ka muli, pwede mo itong pag-isipan para gumaan uli ang loob ninyo. Pwede niyo rin akong tawagan anytime kung gusto niyo nang makakausap at handa po ako makinig. Salamat sa offer mo. Okay, minsan mag-usap tayo. Okay po yan. Gusto ko rin po sanang irigalo sa iyo yung brochure na ito. Yung Masayang Buhay Magpakailanman. Dito sa Aralin 2, makikita dito yung pag-asa na binibigay ng Biblia. So, regalo ko po ito sa inyo. Sa susunod na Sunday, pwede po natin basahin yan at pag-aralan. Sige, gusto ko ito. Total na pag-aang ng Bible yung pakiramdam ko. Salamat ha. Salamat din po sa inyo. Maraming salamat, Sister Siki Quiñones, sa inyong bahagi at sa inyong partner, Sister Lilia Vasquez. Sister Quiñones, ikaw ay sinasabi sa may empatya. Nakita ba natin mga kapatid yung empatya ni Sister Quiñones? Ayan. Ano yung pinakita niya doon? Yung pag-asa ng pagkabuhay muli. Ngayon, ano bang turo ng Biblia sa atin? Bueno, turo sa atin ng Biblia, makinig mabuti. Simpleng gagawin, makinig ng mabuti. Paano ito gagawin? Hayaan nating sabihin ng ating kausap yung kanyang niloloob. Tulad sinabi ng kanyang partner. At pagkatapos, huwag sumabat o baliwalain kapag siya ay nagsasalita o kung ano man ang kinababahala niya o nararamdaman niya o kaya pagtutol man. Anong conclusion natin? Kung makikinig tayong mabuti, tulad ng ginawa ni Sister Quiñones, may papakita nating mahalaga sa atin ang iniisip ng ating kapatid. Pwede natin gamitin yung seksyong ito sa ating pangangaral at pagtuturo. Bueno, tayo ay tutungo na sa ating katlong may bahagi sa pamumuhay bilang Kristiyano. Ito ay short talk o pahayag. Ang kanyang tema ay makikita sa mga nangyayari ngayon at sa ugali ng mga tao na malapit nang magkaroon ng pagbabago. Ito ay pambuong mundo na pahayag. Pakinggan natin si Brother Nolan Vasquez. Brother Vasquez, paisuyo po. Isang pagbabago malapit na. Naniniwala pa tayo dito mga kapatid? Oo, naniniwala tayo rito mga kapatid, no? Kung pagbabasihan po natin mga kapatid, kung tayo ay nagbabahay-bahay bilang isang mga Kristiyano, lagi natin ito binabanggit sa mga tao, sa mga kausap natin, sa mga kaibigan natin, at higit sa lahat, sa mga kapamilya natin. Bakit? Dahil ito ang ipinangako ng Diyos na Jehovah sa atin na malapit na ang pagbabago. Ito yung ang sinasabi natin. At sinasabi din natin sa mga tao na ang lupang ang lupa na ito ay magiging isang paraiso. At ang mga tatahan doon ay isang na mga matuwid na mga tao at handa magpagabay sa Diyos na Jehovah. At alam din natin, mga kapatid, na ang kaharian lamang ng Diyos na Jehovah ang siya ang may kakayanan na magbago nito. At sino yung niloklok niya bilang hari? Walang iba kundi ang Panginoon Hesus. Pero ang tanong, ang lahat ba ng mga tao nito ay naniniwala o totoong-totoo sa kanila? Lalo higit na yung nag-aangkin na mga Kristiyano sila? Siguro, masasabi nila, hindi kami naniniwala dyan. Totoo naman, kasi ang mga tao sa ngayon, kanino ba naniniwala? Siyempre, sa mga tao din. Totoo, ang mga tao o sa otoridad ay nagsisikap din. Halimbawa, nagsisikap sila na malunasan yung mga problema ng
tao na madalas na pinoproblema. Yung mga bilihin na tumataas, hindi nila kakayanin na solusyonan yung mga bagay na yun. At higit sa lahat, wala silang kakayanan. Isa lang may kakayanan nito, walang iba, kundi ang Diyos na Jehova. Pero balikan muna natin ang panahon ng Panginoon Hesus, na sinabi niya rin sa kanyang mga alagad na malapit na ito. Pakisuyo po sa inyo mga Biblia, basahin po natin isang teksto na malapit na o kaganapan sa daigdig natin. Sa kalawang Timoteo 3:1-5. Sabi rito, pero sinasabi ko sa iyo, sa mga huling araw, magiging mapanganib at mahirap ang kalagayan dahil ang mga tao ay magiging makasarili, maibigin sa pera, mayabang, mapagmataas, mamumusong, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, di tapat, walang likas na pagmamahal, ayaw makipagkasundo, maninirampuri, walang pipigil sa sarili, mabangis, napupuot sa kabutihan. Kung tuloy-tuloy pa natin babasahin yung mga kapatid at mga kaibigan, marami pa tayong nakikita dyan ng mga pang-uugali ng mga tao. At sinabi ng teksto, sa mga huling araw na tayo. Kaya pag dumating yung mga bagay na iyon, masasabi natin, sa mga huling araw na tayo. Masasabi natin na magbabago na ang kalagayan natin sa panahon na iyon. Kung mabasahin pa natin, may iba pa mga ulat dyan sa Lucas, yung mga bagay na magaganap. Yung mga lindol, mga epidemya, mga bagay na yung magaganap bago ang pagbabago. Kaya sa amin naman mga bisita, mga inaaralan sa Biblia, anong dapat naman natin gawin para makasabay tayo sa pagbabagong ito? Isa lang. Dapat na kilalanin natin si Jehova at si Kristo Jesus, ang magiging hari, ayon sa Juan 3:17. Kaya doon, makikita natin sa mga kaibigan namin na patuloy nawa tayo kumuha ng kaalaman sa Diyos na Jehova at sa kay Kristo para mapalapit tayo o magtamasa tayo ng pagpapala ng pagbabago sa bagay na ito. Maraming salamat, Brother Nulan Vasquez, sa inyong nakapagpapatibay na bahagi. Brother Vasquez, ikaw ay sinasanay sa nakapagpapatibay at positibo. Nakita natin mga kapatid, positibo si Brother Vasquez. Anong gagawin natin kapag naatasan tayo ng ganyang bahagi? Ang turo sa atin ng Biblia, sa halip na mag-focus sa mga problema, mag-focus tayo sa mga solusyon. At hindi lamang yan, matutulungan natin yung ating tagapakinig na mapakilos kung ano yung mensahe nating dala. Brother Vasquez at mga kapatid, papaano natin ito gagawin? Halimbawa, may nagtuturo tayo sa bahay-bahay. May bahagi tayo dito. O kaya mayroon tayong family worship. Buhay ang turo ng Biblia sa atin, magkaroon ng positibong pananaw sa ating mga tagapakinig. Ibig sabihin, magtiwalang gusto ng mga kapananampalataya natin, tulad ni Brother Vasquez, na mapasaya si Jehova. Yan natin yung bahagi niya. Talagang nakapagpapatibay ito para sa atin. Bueno, maraming salamat sa lahat ng may bahagi sa ating maging mahusay sa ministeryo para sa buong sanlinggong ito. Ngayon, dito natin tatakpan ang ating ikalawang seksyon at tutungo tayo sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Pero bago yan, tayo muna ay aawit sa song number 111 na ang pamagat ay mga dahilan ng ating kagalakan. Halaw ito sa aklat ng Mateo, Kabanatang 5, talatang 12. Kung kumbinti sa ating mga kalagayan, tayo po ay tatayo at sundan natin ang himig ng ating musika.
Boy, no, sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, tayo po ay makapakinig ng isang pagtalakay na ang pamagat ay makakapagpupukus o makapagpukus tayo sa pinakamalagang bagay kapag inobserbahan natin ang mga nilalang. Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Thomas Villavicencio. Brother Villavicencio, pakisuyo. Noong pontiryahin si Job ng kanyang mga kaibigan at ni Satanas, wala siyang ibang iniisip kundi ang mga problema niya at yung pangapi sa kanya. Minsan din ba mga kapatid ay naranasan niyo yung mga bagay na yan nung kayo ay nasa matinding kapighatian? Naranasan din ba ninyo yung tulad ni Job na puro problema yung iniisip? Ano kaya ang nakatulong kay Job o ano ang makakatulong sa atin para maging positibo tayo sa mga bagay na may kinalaman sa mga problema? Tingnan natin yung Job 37:14. Kung andyan na kayo, ganito yung pagkakasabi. Pakinggan mo ito, Job. Huminto ka sandali at pag-isipan mong mabuti ang kamanghamanghang mga gawa ng Diyos. Kaya sa tanong, siyempre talakayan ito, kailangan may sasagot. Ano ang kailangang gawin ni Job para muling lumakas sa espiritual? Si Sister Ampi? Kailangan niyang huminto, basahin ang Biblia, kasi ang Biblia nakikipag-usap sa atin ng Diyos na Jehovah, at isipin natin lahat, mga gawa ng Diyos na Jehovah. Maraming salamat po. Si Sister Mihulyo, sa unahan po. Kailangan pong pagmasdan ni Job yung mga nilalang o mga gawa na makapangyarihang kamay ni Jehovah at kung papaano po si Jehovah pinangalagaan, pinatubayan yung mga tao at hayop. At dahil naunawaan po ni Job ang mga daan ni Jehovah at ang mga bagay-bagay, napatibay po yung pagtitiwala niya sa Diyos na Jehovah at napalakas siya sa spiritual. Maraming salamat. Kaya kapag parang patong-patong na yung problema natin, kailangan nating mag-observe o obserbahan yung mga nilalang ni Jehovah. Bakit? Makakatulong yan para maalaala natin ang pag-ibig at kadakilaan ng Diyos na Jehovah at maging mas determinado tayong manatiling tapat sa Kanya at lalong magtiwala na hindi niya tayo pababayaan. Binanggit doon sa Mateo 6:26, kung papansin natin, yung mga ibon sa langit, hindi naman sila nag-aani, o naggagapas, o nagtitipon, pero pinapakain sila ng Diyos na Jehovah. Ibig bang sabihin, mas mahalaga ang mga ibong yon kaysa sa atin? Hindi naman, kasi binanggit doon sa huling teksto, sabi doon, mas mahalaga kayo kaysa sa maya, sa mga ibon. Kaya panoorin natin yung isang video na mga aral mula sa aklat ng Job, mga nilalang na mga hayop. Pakisuyo po sa ating video. Halos hindi malapitan ng mga tao ang maliksing kambing bundok. Bakit? Ang mga paa nito ay may 2 daliri na kayang bumuka. Dahil dito, kaya ng kambing bundok na tumakbo, tumalon at manginain sa gilid ng bangin. Kaya nitong maglakad sa napakatarik na gilid ng bundok. Sinikap ng mga researcher na gayahin ang disenyo nito sa paggawa ng sapatos. Pero hindi nila ito napantayan. Ang kabayo ay nakakatakbo sa bilis na 50 kilometro kada oras. Ang mas kahanga-hanga pa dito,
hindi ito gumagamit ng malaking enerhiya. Bakit? Ang sekreto ay nasa mga binti nito. Gaya ng spring, nag-a-absorb ang binti ng kabayo ng enerhiya. Kapag aangat na ang binti nito, nare-release ang enerhiyang iyon. Ang mga kalamnan nito ay nagsisilbing shock absorber. Sinusubukan ng mga engineer na gayahin ang disenyo nito, pero nahihirapan sila. Kapag lumilipad ang agila, ang mga balahibo sa dulo ng pakpak nito ay halos nakataas. Dahil dito, nakakalipad ang mga agila ng napakataas. Pinag-aralan ng mga engineer ang mga ibong gaya ng agila para makagawa ng mas mahuhusay na eroplano. Ang performance ng mga eroplano na dinisenyong may winglet o kurba sa dulo ng pakpak nito ay mas mahusay ng 15%. Kaya naman, ang mga eroplano ngayon ay nakakabiyahe ng mas malayo at mas maraming nasasakay, pero tipid sa gasolina. Isang dekada matapos magkaroon ng mga winglet, ang mga airline sa buong mundo ay nakatipid ng 7.6 bilyong litro ng gasolina. Pero hindi lang pakpak ang kahanga-hanga sa agila. Habang papalapit ang agila sa biktima nito, ang mga mata nito ay patuloy na nag-a-adjust. May nagawa bang kamera ang tao na kasimbilis mag-adjust ng mga mata ng agila? Ang behemoth na binanggit sa aklat ng Job ay kadalasang ipinapalagay na hippopotamus. Ang hippopotamus ay pwedeng lumaki ng 4 hanggang 5 metro at tumimbang ng mga 3,600 kilo. Napakatibay na mga buto nito, lalo na ang gulugod nito. Ang makapal na balat at mga tadyang nito ay nagsisilbing proteksyon habang naglalakbay sa mga lugar na gaya ng mababatong ilog. Pero hindi lang hippopotamus ang may kahanga-hangang buto. Ang buto ay mahalagang bahagi ng maraming nilikha. Sinasabi ng mga researcher na ang pagkakabuo ng mga buto ay kagaya ng konkretong may mga bakal sa loob. Ang mga bakal ang nagbubuklod sa konkreto, samantalang ang semento, buhangin at graba ang nagpapanatili nitong buo. Pero mas matibay ang pagkakabuo ng buto kaysa sa pinakamatibay na konkreto. Nakakahigit din ang buto sa iba pang paraan. Sa tulong ng mga hormone, kaya nitong lumaki at ma-develop. Kaya din nitong i-repair ang sarili. Gaya ng mga kalamnan, unti-unti din itong tumitibay para makayanan ang bigat. Ang Leviathan, malamang na buwaya, ay may napakalakas na kagat. Ang kagat nito ay halos 3 beses na mas malakas kaysa sa kagat ng leon. Gayunman, ang panga ng buwaya ay mas sensitibo kaysa sa dulo ng daliri ng tao.
mayroon itong libo-libong sense organ na nanggagaling sa mga butas ng bungo nito. Dahil dito, maingat na nadadala sa bibig ng inang buwaya ang mga anak nito. Walang duda, malinaw na makikita sa mga nilikha ng Diyos ang kanyang di nakikitang mga katangian. May matututuhan din tayo sa iba pang hayop na binanggit sa aklat ng Job. Ang torong gubat, ang seguana, at ang avestruz. Bakit hindi pag-aralan ng mga ito sa inyong pampamilyang pagsamba at matuto pa tungkol sa mga katangian ni Jehovah? Salamat po sa napakagandang video. Kaya po, tumungo tayo sa tanong, paano napatibay ng video ang pagtitiwala mo kay Jehovah? Si Sister Libres po. Sa video nga pinakita yung iba't ibang katangian na binigay ni Jehovah sa mga iba't ibang hayop. Nagre-reflect dito yung kahanga-hanga at katangian, karunungan ng Diyos na sinisikap gayahin pero hindi matularan. Tulad halimbawa nga yung bundok kambing dahil mahilap sila sa mga tao kung kaya mas nag-i-stay sila sa gilid ng bundok at bangin pero binigyan sila ng paang ni Jehovah ng paang nabubuka na may kakayahang kumapit sa gilid ng bundok upang doon ay manginain at mabuhay sila. Yun din namang hippopotamus na sobrang laki, sobrang bigat, binigyan sila ni Jehovah ng matibay na buto at tadyang, makapal na balat para suportahan yung kanilang timbang o bigat na nagsisilbi itong proteksyon sa kanila. Kaya napatibay ako dito dahil kung ang mga hayop ay binigyan ni Jehovah ng mga katangian para makakope up sila sa buhay, ganyan din naman tayo. Binigyan din tayo ni Jehovah ng mga katangian na angkop sa atin at mga kakayahan upang patuluyan tayong mabuhay at maharap natin ang pagsubok sa buhay. Maraming salamat po. Si Sister Barsi po. Makikita sa mga nilalang ng Diyos na Jehovah ang di nakikitang kamanghamanghang kapangyarihan. Mga hayop na maiilap at matatapang na sa ngayon nga ang ilan sa kanila ay kinakatakutan. Napatibay ako dito na magkakatotoo talaga na sa bagong sanlibutan na ipinangako ng Diyos na Jehovah na paraisong lupa, ang mga matatapang, maiilap na hayop na ito na kinakatakutan talagang gagawin niyang maamo at hindi na natin katatakutan sila. Yan, maraming salamat po. Sino pa po? Si Sister Umali. Nakita natin yung kabayo. Binanggit doon sa Job 39:19. Sabi doon, ikaw ba ang nagbibigay ng lakas sa kabayo? Napakalakas ng kabayo kasi si Jehovah yung nagbigay ng lakas sa kanya. Ganon din sa atin, kapag nangihina tayo, kaya may problema, makakaasa tayo at makapagtitiwala tayo, nabibigyan din tayo ng lakas ng Diyos na Jehovah. Maraming salamat. Isa pa po, si Sister CK. Na yung video, tumulong ito para lalong tumibay ang ating pagtitiwala kay Jehovah. Sa mahirap na sitwasyon, tayo ay parang takot na takot pag hindi natin alam yung solusyon. Kaya dun sa video na napanood ay tutulong ito sa atin na laging unahin pa rin si Jehovah, whatever kung ano man yung sitwasyon, sapagkat makakaasa tayo na hindi tayo pababayaan ni Jehovah.
Yan, maraming salamat po. Kaya kung tayo po ay mag-observe doon sa mga nilalang ni Jehovah, tiyak na mapapatibay yung ating pananampalataya. Salamat, Brother Tomas Villavicencio, sa inyong bahagi. Ngayon, tayo ay tutungo na sa ating pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Isi Parilyaga at ang kanyang tagabasa. Si Brother Muli, isang magandang gabi sa inyong lahat at ipagpapatuloy natin yung mga ilang talata o natitirang talata doon sa Kabanata 4, doon sa Aklat na Lubusang Magpatotoo. Nandito pa rin tayo sa kabanatang ang pamagat ay mga hindi nakapag-aral at pangkaraniwan. Sa gabing ito, makikita natin kung ano yung mga ginawa ng mga apostol o mga alagad noong unang panahon para makatulong sa kanila na makapagpatuloy sa kabila ng mga problemang kanilang kinakaharap, pagsubok, o kaya pag-uusig pa nga. At sigurado, may matututunan tayo dito. Ngayon ay tawagin natin si Brother Bong Libres para tulungan tayong basahin yung talata 13, para po 13 at 14. Kara-karaka, matapos palayain sina Pedro at Juan, nakipagkita sila sa iba pang miyembro ng kongregasyon. Sama-sama silang nanalangin sa Diyos para sa lakas ng loob na patuloy na makapangaral. Alam na alam ni Pedro ang kamangmangan ng pagtitiwala sa sariling lakas kapag sinisikap nating gawin ang kalooban ng Diyos. Mga ilang linggo pa lamang ang nakalilipas, tiwalang-tiwala siya sa sarili nang sabihin niya kay Jesus, "Kahit iwan ka nilang lahat, hinding-hindi kita iiwan." Subalit gaya ng inihula ni Jesus, agad na nadaig si Pedro ng takot sa tao anupat ikinailan niya ang kanyang kaibigan at guro. Gayunman, natuto si Pedro sa kanyang pagkakamali. Higit pa sa determinasyon ang kailangan upang matupad mo ang atas na magpatotoo tungkol kay Kristo. Kapag tinatangka ng mga mananalansang na sirain ang iyong pananampalataya o pahintuin ka sa iyong pangangaral, tularan mo ang halimbawa nila Pedro at Juan. Manalangin kay Jehovah na bigyan ka ng lakas. Humingi ng tulong sa kongregasyon, sabihin sa mga elder at iba pang may gulang na mga kapatid ang mga problemang kinakaharap mo. Maaaring maging napakalaking tulong ang panalangin ng iba. Sa tanong natin sa 13 at 14, kung napapaharap tayo sa pagsalansang, ano ang dapat nating gawin at bakit? Sister Calzo. Sama-samang silang nanalangin sa Diyos na Jehovah para bigyan sila ng lakas at patuloy na magkapangaral. Pero kamangmangang ang pagtitiwala sa sariling nating lakas kapag ginagawa natin ang ating kalooban. Yan. So, nanalangin sila kay Jehovah. Bakit na nakakasiguro sila na ito yung tamang gawin? Yung pananalangin. Hindi na lang tayo nagtanong sa isa't isa o nagpalakasan na lang sa isa't isa, gumawa ng iba pang bagay. Brother Renz. Kasi kung aasa sila sa sarili nilang talino o lakas, baka kulangin yon dun sa mahirap na situation. Pero sa tulong ng banal na Espiritu, yung lakas na ibibigay ni Jehovah, saktong-sakto yon para masolusyonan yung sitwasyon, makayanan. Maraming salamat. May karanasan ba na nagpapatunay na tama iyon? Talagang makakatulong yung panalangin? Brother Luistro. Personal experience ni Pedro na mga ilang linggo lamang ang nakalilipas ng buong tapang niya sabihin sa Panginoong Hesus na kahit iwan ka ng lahat, hindi kita iiwan kahit mamatay akong kasama mo. Pero ilang oras lamang, 3 beses niya dininay ang Panginoong Hesus mismo. Sa isang pagkakataon pa nga, talaga nakita pa ng Panginoong Hesus yun mismo. Kaya alam niya na sabi nga dito, yung personal determination natin, kulang yun. Hindi yun magiging sapat. Kailangan natin ng tulong ni Jehovah at ng kanyang bayan upang manapanatili tayong tapat sa kabila ng mga pag-uusap. Yun, napakaganda. Sister CK Quiñones. Pag wala pa tayo sa sitwasyon, parang kaya natin. Kasi nag-aaral tayo ng personal study, tapos may pagpupulong, parang kaya naman natin. Kung
sa buwari parang kaya. Pero pag nandun na tayo talaga sa sitwasyon, baka matulad tayo kay Pedro na nagkaroon siya ng fear of men. Parang natakot siya kasi pakiramdam niya nag-iisa siya. So ngayon pa lang, pwede natin mapagtagumpayan yon sa hinaharap kung paghahandaan din naman natin yon. Maraming salamat. May nakita pa kayo magandang punto. Brother Vince muna. Kaulong. Ang paghingi po ang pananalangin sa Diyos na Jehova ay magtutulak sa iyo na humingi ng tulong sa kongregasyon. May kasabihan nga po tayo na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So ang paglapit natin sa kongregasyon, sa mga elder at iba pang may gulang, siguradong yun yung ibinubulong sa atin ni Jehova. Yun. Sa modernong panahon, yun yung pwede natin gawin. Brother Rizal Mejulio, dito sa bandang harap. Yung Santiago 5:16, siyempre nananalangin ka, solo mo yun. Pero paano kaya kung ang mananalangin na mas marami? Mas epektibo yun. Kaya nga doon tayo inihimok na humingi tayo ng tulong sa kongregasyon kasi yung mga elder, mga kapatid, mananalangin yan kay Jehovah. At pag marami nananalangin, mas madaling marinig ni Jehovah kung marami. Ano yung minsan na nagiging problema ng isa o na iniisip ng isa kaya nahihiya siyang lumapit sa ibang tao? Lalo na pag may mga problema o kaya magsabi man lang ng kanyang problema. Sister CK. Malimit yung nahihiya, ayaw makaabala. At the same time, pakiramdam niya, hindi siya mauunawaan. Maraming salamat. Alam naman natin na may kanya-kanya tayong mga problema. Siguro iniisip niya, baka may problema rin yun. Makakadagdag pa ako sa problema niya. Pero ano yung idinidiin sa ating aral dito sa mga parapong ito? Brother Calso. Kahit gaano karunong tayo na sa pangaral mabuting balita, hindi pa rin tayo dapat magtiwala sa ating sarili. Kumbaga, kailangan talagang panalangin, magtiwala kay Jehovah, hindi sa sarili nga. Kasi malaking tulong yon kung mananalangin tayo kay Jehovah. At ano ang gagamitin ni Jehovah para tayo ay tulungan? Brother Mata, dito sa harap. Maraming paraan ng Diyos na Jehovah na pwede niyang gamitin. Pwede niyang gamitin yung mga elder katulad niyo, ang kanyang kongregasyon, ang banal na espiritu, ang mga publikasyon natin, pulong natin, marami siyang paraan. Yun, no? Kaya humingi tayo ng tulong sa Kanya sa pamagitan ng panalangin at gayon din, tanggapin natin yung tulong na ibinibigay ng mga kapatid. Tingnan natin yung ilang kahinaan na maaaring mapaharap kahit sa atin sa ngayon. Dito tayo sa Parapo 15. Kung nadaig ka man noon ng panggigipit at huminto sa pangangaral sa loob ng ilang panahon, huwag masiraan ang loob. Tandaan, pansamantalang huminto sa pangangaral ang lahat ng apostol pagkamatay ni Jesus. Pero dinagtagal, muli silang naging aktibo. Sa halip na magpadaig sa mga pagkakamali mo noon, pwede mong gamitin ang mga natutuhan mo sa karanasang iyon upang palakasin ang iba. Tanong sa 15, bakit hindi dapat masiraan ng loob ang mga huminto noon sa pangangaral? Brother Luis Ro. Kasi bilang mga disakdal, talagang meron talaga tayong naabot minsan talaga yung limit natin. Pero tandaan natin na si Jehovah mapagpatawad, ang Panginoong Sus mapagpatawad. Mga apostol nga niya, iniwan siya eh. Nung gabi na, nung siya ay dinakip, di ba? Lahat ay iniwan siya. Merong nagtangkang sumunod, dininay nga lang siya, si Pedro yon. Tapos, pinakita rito na nung mamatay talaga ang Panginoong Sus, nag-stop talaga yung 11 apostol. Kaya nga nung minsan ay nakita pa nga nila sina Pedro nangingisda eh. Tinawag lang ng Panginoong Sus. Kaya makita rito na paminsan baka talaga sa tindi ng pressure ng pag-uusig, tumigil talaga ang isa. Pero tutulungan ka ni Jehovah na muling makabalik at maging aktibo muli. Maraming salamat. Saan tayo? Brother Arjona. So yung mga pagkakamali naranasan ng isa, at ang hina nga, tumigil, at yun nga, humingi ng tulong, makapanumbalik, yan ay makatulong sa kanya yun. Pag may manghina, pwede niyang palakasin. Dahil yung naranasan na niya eh.
Sa ganong kalagayan, sabi nga, what doesn't kill you make you stronger. Makakatulong yung karanasan na mapatibay mo ang sarili mo at mapatibay mo rin yung iba. Maraming salamat. May nakita pa kayong punto, naisip niyo yung mga salitang lesson learned. Yan. So kapag ang isa ay natuto na doon sa isang pagkakamali, anong ginagawa niya? Nagdedwell lang ba siya doon sa pagkakamaling yon? Pag siya ay nadapa, anong ginagawa ng isa? Oh, sige. Sister Lilia Vasquez. Dapat ka ngang bumangon kung nadapa ka. Kaya naman, kung tayo ay naggawa ng pagkakamali, nakabangon tayo, gamitin naman natin yung natutunan natin para patibayin naman natin yung iba na maaaring dumadanas din ng ganun. Maraming salamat. Makaranasan ka na eh. Na-experience mo na yun eh. Huwag mo nang hayaan na yung iba ma-experience pa yun. Kasi medyo masakit o kaya nanlamig ka ng medyo matagal na panahon. Ngayon, gamitin mo iyon para palakasin ng iba. Napakagandang punto. Dito tayo sa 16 and 17. Ano ang dapat nating ipanalangin kapag sinisiil tayo ng mga nasa otoridad? Pakisuyong pansinin na hindi hiniling ng mga alagad na iligtas sila mula sa pagsubok. Tandang-tanda nila ang sinabi ni Jesus, kung pinag-uusig nila ako, pag-uusigin nila kayo. Sa halip, hiniling ng tapat ng mga alagad na ito kay Jehovah na bigyang pansin ang banta ng mga mananalansang. Malinaw na nauunawaan ng mga alagad na ang pag-uusig sa kanila ay sa katunayan, isang katuparan ng hula. Alam nila, gaya na itinuro sa kanila ni Jesus na ipanalangin na ang kalooban ng Diyos ay mangyayari sa lupa anuman ang gawin ng mga tagapamahalang tao. Upang magawa ang kalooban ng Diyos, nanalangin ng mga alagad kay Jehovah, tulungan mo ang iyong mga alipin na patuloy na ihayag ang iyong salita ng walang takot. Anong mabilis na tugon ni Jehovah? Nayanig ang lugar na pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuspos ng banal na espiritu at walang takot nilang inihayag ang salita ng Diyos. Walang makapipigil sa pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos. Gaano man kalaki ang hadlang o gaano man kalakas ang kalaban, kung mananalangin tayo sa Diyos, siguradong pagkakalooban niya tayo ng lakas para patuloy na mangaral ng may katapangan. Tanong sa 16 at 17, ano ang matututuhan natin sa panalangin ng mga alagad ni Kristo sa Jerusalem? Ano yung kanilang pinanalangin? Sister Umali. Alam po kasi ng mga alagad na hindi sila ligtas sa pag-uusig. Kasi alam nila na si Jesus pinag-uusig din. Kaya hindi na nila hiniling na iligtas sila mula sa mga pagsubok, kundi hiniling nila na bigyan pansin, bantay yung mga mananalansang at tulungan sila na patuloy na ihayag yung salita ng walang takot. Maraming salamat. Bakit kaya hindi nila sinabing, Diyos na Jehovah, tanggalin niyo na po yung pag-uusig na to. Pagod na po kami. Hirap na po kami. Kaya hindi ganun. Diringgin kaya iyon? Brother Mejulio. Kasi doon sa 1:15:20, sabi doon kung pinag-usig nila ako, pag-uusigin din nila kayo. Kaya yan hula yun eh. At yun yung nangyayari sa kanila, katuparan. Parang pinipigil mo yung katuparan pagka gano'n ang panalangin na huwag silang pag-usigin. Nangyari nga kay Jesus Christ yun. Mangyayari talaga sa kanila. Kung hula pala yun, di tanggapin na lang natin. Ganun na lang ba ang iisipin natin? Sige, Jehovah, bigyan niyo pa ako ng pag-uusig. Tuparin ko ang hula. Ganun ba ang ipapanalangin natin? Ano yung pinanalangin nila na itong mga alagad na ito? Ano yung hiningi nila? Brother Calso. Hiniling nila na, O Jehovah, bigyan pansin mo yung kanilang mga banta. No? Yun ang dinidi niya rito eh. Sabihin, parang sila yung napapatibay sapagkat yung ang hula natutupad sa panahon nila. Maraming salamat. Brother Mike Torres. Hiniling po nila na tulungan po sila na ihayag yung salita ng walang takot kasi nandun po talaga yun yung takot eh. Pero sa tulong po ni Jehovah, tutulungan po sila nito na gawin o ihayag yung salita ng walang takot. Gandang punto. Brother, Sister
Likanda. Pinapanalangin po nila dito na sana matupad yung kalooban ng Diyos na mangyari dito sa lupa. Yun. Ngayon, Brother Roy? Hula din yon na walang may makakahadlang tulad ng isang malaking train na haharangan lamang ng isang langgam. Ay walang magawang langgam, durog sa napakalaking train. Kaya mangyayaring kalooban ni Jehovah. Yan, no. So kahit anong mangyari sa atin, alam natin na itong hula matutupad talaga. No? Ngayon, bakit tayo makakasiguro na tutuparin ni Jehovah yung diringgin niya yung panalangin natin? Brother Nolan? Talagang makakasiguro po tayo kasi dito sa teksto sa Isaiah 55:11, sabi doon na hindi ito babalik sa akin na walang resulta. Kaya ito, pinapatibay tayo nito na kung tayo man ang mga ngaral, kahit na may salansang, ito talaga ay matutupad ito. Maraming salamat. Brother Luistro. At sa paghingi natin ng tulong sa pamamagitan ng panalangin, yun na actually ang gusto ni Jehovah na gawin natin. Kaya yamang ginagawa natin kung yung naisin niya, na lagi tayong umasa sa tulong niya, talagang tutulungan niya tayo upang sa ganon, makapanatiling tayong tapat at mapagtagumpayan natin itong mga pagsubok na ito. Maraming salamat. Brother Tom Villavicencio. Maganda mga punto. Makikita natin doon nung sila ay manalangin. Talagang sinagot ng Diyos na Jehovah yun. Kasi doon sa Gawa 4:31, binanggit doon na matapos silang magsumamo, napuspos sila ng banal na espiritu at walang takot nilang inihayag ang salita ng Diyos. Kaya yung panalangin yun, talagang dininig agad ni Jehovah. Yan. Kasi, Sister Umali. Tama po yun. At saka mapapansin natin yung gawaing pangangaral po kasi kalooban po ito ni Jehovah. Tiyak na nandoon yung suporta kahit ano pang gawin ng mga tao na pagsalansang sa atin. Yan. So, iligtas ka man ni Jehovah o hindi. O kahit ang pamilya natin, ano kaya mangyayari dito sa kalooban niya? Mahihinto kaya? Titigil kaya ito? Mamatay man tayo? Hindi ito titigil. Kasi kalooban ni Jehovah ito. Kaya ano ang dapat nating hilingin? Gaya ng panalangin ni Jesus. Sister Vasquez. Bigyan niya tayo ng lakas at dumating nawa yung kanyang kaharian kasi yung kaharian niya lang ang solusyon sa mga problema natin. Yun. Dahil yung kalooban niya. Tiyak na mangyayari yun. Ano man ang pag-usigin man tayo o hindi, mapagtagumpayan man natin yun o hindi, tiyak matutupad ang kalooban ni Jehovah. Mananagot sa Diyos, hindi sa tao. Pagpapatuloy natin para po 18. Di nagtagal, ang bilang ng mga miyembro ng bagong tatag na kongregasyon sa Jerusalem ay lumago sa mahigit 5,000. Sa kabila ng iba't ibang pinagmulan ng mga alagad, nagkaisa ang puso at isip nila, nagkaisa sila sa kaisipan at pagpapasya. Hindi lang nanalangin ang mga alagad kay Jehovah na pagpalain ang pagsisikap nila. Tinulungan din nila ang isa't isa kapwa sa espiritual at kung kinakailangan ay sa material. Halimbawa, ibinenta ng alagad na si Jose na binigyan ng mga apostol ng apelyedong Bernabe ang kanyang lupain at walang pag-iimbot na ipiniabuloy ang buong halaga upang tulungan ang mga nanggaling sa malalayong lupain na manatili pa sa Jerusalem para matuto sila ng higit tungkol sa kanilang bagong pananampalataya. Tanong sa 18, ano ang ginawa ng mga miyembro ng kongregasyon sa Jerusalem para sa isa't isa? Brother Luistro? Sinuportahan nila ang bawat isa. Maraming salamat. Anong paraan ng pagsuporta ang ginawa nila? Brother Vince Daulong. Hindi lang po spiritual, pati na rin yung material. Pinakita nga dito po yung halimbawa ni Jose
na yung kanyang lupain, ibinenta niya para lang may abuloy doon sa yung halaga na makatulong doon sa mga iba pang mga kapatid. Maraming salamat. Sister CK. Sa ngayon meron din pong makabagong panahong Jose. Actually, marami yan dito sa kongregasyon natin na handang tumulong sa mga nangangailangan, spiritual, mental, emotional at material. Kaya dahil sa tulong na yon ay nakapagpatuloy ang marami, lalong-lalo na yung mga pioneer na hindi nila pinapabayaan. Maraming salamat. Importante ba yung pagtulong sa material na paraan? Hindi ko kayo uutangan, huwag kayo mag-alala. Brother Arjona. Importante yan. Sabi nga ang governing body nga nangunguna dyan eh. Pag may nasunugan, nasalanta ng bagyo, may provision sila sa house sa pagtulungan na tayo ng bahay. Kasi mga material tayo na tao eh. Di kailangan din natin ng material. Nasa huling araw tayo, maraming pagsubok, maraming problema. Kaya talagang kailangan din yan. Maraming salamat. Paano dinidiin nyo ng teksto sa unang Juan 3:16 hanggang 18? Brother Magpili. Idiniin nyo doon sa unang 1:17, sabi doon, pero kung ang sino man ay may material na mga bagay sa sanlibutan ito at nakikita niyang nangangailangan ng kapatid niya, pero hindi siya nagpapakita ng habag dito, paano niya masasabing iniibig niya ang Diyos? Maraming salamat. Ano yung habag dyan? Ito lang ba yung pagkaawa? Oh, nakakaawa. Ganun lang. Alala ninyo yung nung nakaraang pagtalakay natin kung ano yung habag na tinatalakay dito? Sister Vasquez, Lilia. Hindi lamang sa salita yung kailangan may kasamang gawa. So kung walang gawa, walang silbi rin yung pagsasabi mong kaawa-awa yung kapatid. Yun. Yung makadiyos na pagkaawa, yung idinidiin dito. Yung merong, gawa. Yan, narinig ko. No? May pagkilos. No? Hindi lang basta ito ay iniisip, hindi ito isang mental status ng isang tao na naaawa siya doon sa kalagayan ng mga kapatid niya. Okay na po yun eh, o ba? Naaawa naman ako sa kanila, nananalangin naman ako para sa kanila. Pero, masa kalagayan ka naman tumulong, hindi mo naman ginagawa. O, ano sabi? Paano mo masasabing iniibig niya ang Diyos? Ayan. So para sa ating lahat to mga kapatid, no? Isang magandang halimbawa dito, yung si Jose na naging Bernabe, anong ginawa niya bilang pag-uulit? Brother Flores. Nagbenta siya ng lupain at tinabuloy niya ito. Yun. So maganda yung motibo. Napakaganda yung motibo niya, no? Binenta niya yung lupain niya. Siguro treasured niya yun. Pero, tapos para matumulong sa iba. Brother Calzo. Hindi lamang sa spiritual at material sila nagtulungan, kundi sumunod din sila sa payo ng Apostol Pablo na magkaroon ng kaisipang, nagkakaisang kaisipan. Kasi halimbawa, noong panahon nila, mahigit 5,000 lang sila mga tagasunod. Samantalang ang mga Pariseo, Saduseo, ay 6,000. Malalagpasan na nila yung buwan na relihiyon Kaya nagagalit sila, kaya uusigin talaga sila. Uusigin sila. Kaya kailangan sila magkaroon ng pagkakaisa kasi nagkaroon sila ng bagong pananampalataya Kailangan magkaisa sila doon. Kasi baka mamaya, mag-backslide pa rin sila sa dati nilang natutunan mula sa Pariseo, sa Saduseo, kasi marahil ang ilan sa kanila galing doon Galing doon. Kaya kailangan, yung pananampalataya ng bago tungkol kay Kristo, yun ang dapat silang magkaisa doon sa bagay na yun. Yun. Kakakatatag lang ng kongregasyong Kristiyano. Kaya kailangan nila maging matibay kasi nakikita silang threat. Ayan, nakikita nyo doon sa Talababa, yun yung binanggit ni Brother Calzo kanina na lumalaki yung kanilang bilang. Kaya kailangan nila ng tulong ng isa't isa sa spiritual at hindi sa material. Kanina binanggit natin yung nag-abuloy. Dito naman sa susunod na para po, makikita natin yung isa pang nag-abuloy. Pero maganda kaya yung kanyang ginawa? Tingnan natin, 19.
Mag-asawang Ananias at Sapira ay nagbenta rin ng isang pag-aari at nag-abuloy. Sinabi nilang iniabuloy nila ang buong halaga, pero ang totoo, itinago ang isang bahagi ng napagbentahan. Pinatay ni Jehovah ang mag-asawang ito, hindi dahil kulang ang binigay nila, kundi dahil napakasama ng motibo nila at mapandaya sila. Sa Diyos nagsinungaling, hindi sa tao. Gaya naman mapagkunwari na hinatulan ni Jesus, mas hinangad din na Ananias at Sapira ang papuri ng tao kaysa sa pagsang-ayon ng Diyos. Bakit pinatay ni Jehovah sina Ananias at Sapira? Brother Jake also. Kasi yung motibo nila iba. Hindi katulad dun sa previous paragraph. Yung motibo buong buo. Ito, yung napagbentahan, may tinago. Hindi nila binigay ng buong buo kay Jehovah. Kaya dito nga yung diwa ng binabanggit ng Gawa 5:4 na sa Diyos sila nagsinungaling, hindi sa tao. Kaya kung tayo magbibigay, dapat buo. Hindi yung meron tayong half-hearted, kumbaga, ibigay natin buong makakaya natin kasi doon nababasa ni Jehovah yung puso natin. Yung lupa ba, kapag ibinenta ko iyon, obligado ba ako na ibigay lahat sa watchtower? Halimbawa, doon ko idodonate yun. O papatayin din ako kasi nagtabi ako para sa akin eh. Brother Flores. Hindi naman. Ay, habang yung pag-aari mo, pag ibinenta mo, iyo pa rin yun. Pero kung ibibigay mo, kung magtabi ka man, sabihin mo totoo. Hindi yung sasabihin mo, binigay ko, lahat ng napagbintahan ko, ibigay ko. Pero hindi naman pala, itinago mo yung kalahati, man lang, o kahit na ikasampung bahagi. Yun, pag pandaraya yun. Kaya gano'n naman, ang samahan, kapag binibigay natin yung kusang loob, yung kusang loob, nasa iyo, ikaw magdesisyon na yon, pag-aari mo yun eh. Kaya hindi ka magkasala kung ano man ibigay mo. Pero yung tapat lang, yung totoo. Transparent lang. No? So tama yung binanggit ni Brother Flores, no? Hindi naman kailangan ibigay nyo lahat. Pero kung ano yung dineclare nyo yung ibibigay nyo para sa watchtower, o kaya para kay Jehovah, yun talaga. Yung ibibigay nyo, huwag kayong nagsabi kayo, bibigay kayo 10 piso, piso lang pala yung binigay ninyo. Tinago nyo yung iba. Yan. Para lang magmukhang magaling. Yan. So, yun yung maling motibo sa pagtulong sa organisasyon. Dito tayo sa huling para po natin, para po 20. Taglay ang bukas palad na espiritu na ipinakita ng tapat ng mga alagad sa Jerusalem noong unang siglo. Milyong-milyong saksing sa ngayon ang sumusuporta sa pambuong daigdig na gawaing pangangaral sa pamamagitan ng voluntaryong pag-aabuloy. Hindi sila napipilitang magbigay ng oras o pera upang suportahan ang gawaing ito. Ayaw ni Jehovah na maglingkod tayo sa Kanya ng mabigat sa loob na napipilitan lang. Kapag nagbibigay tayo, interesado si Jehovah, hindi sa halaga, kundi sa motibo. Hindi natin na naising maging gaya ni Ananias at Sapira, ano pat hinahayaang maudyukan ng pansariling interes o paghahangad ng sariling kalulatian ang ating paglilingkod sa Diyos. Sa halip, gaya ni Pedro, Juan at Bernabe, maudyukan sana tayo ng tunay na pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa ang ating paglilingkod kay Jehovah. Maraming salamat, Brother Libres, sa pagtulong sa amin na magbasahin ng mga para po. Ano ang matututuhan natin tungkol sa pagbibigay kay Jehovah? Sister Chenny Legasan, doon sa likod. Sa 2 Korinto 4:7, binanggit po rito na pinapahalaga ni Jehovah o iniibig niya yung mga masayang nagbibigay. Ayaw ni Jehovah na maglingkod tayo sa Kanya ng napipilitan lang. At mahalagang tandaan din natin na si Jehovah hindi interesado dun sa kung gaano kalaki o kaliit yung naibibigay natin sa Kanya. Yung mahalaga sa Kanya ay kung ano yung motibo natin at na ginagawa natin yun, udyok ng pag-ibig sa Kanya at sa ating mga kapatid. Maraming salamat. Ano yung pwede nating maibigay kay Jehovah ngayon sa modernong panahon natin? Brother Luistro. Panahon, lakas, talino at ating material na ari-arian. Maraming salamat. No? Sige, Sister CK.
Meron si Jehovah ng lahat ng bagay, pero bakit pag nagbibigay tayo sa Kanya na may tamang motibo, sumasaya siya? Kasi gusto niya yung kusa. Gusto niya, kahit sa Kanya galing yung binibigay natin, ay sumasaya siya kasi gusto talaga nating tumulong o magbigay sa Kanya, lalo na sa ating kapwa. Maraming salamat. So dito na tatapos yung bahaging ito at tunay na nakinabang tayo doon sa mga bagay na ginawa. Isang magandang halimbawa ng pananalangin, pananatiling close sa kongregasyon, pagkakaroon ng magandang motibo kapag tayo ay nagbibigay kay Jehovah. Tandaan natin, lahat ito dapat ang udyok ay pag-ibig. Balik tayo na sa ating chairman. Maraming salamat, Brother Isi Parilyaga, sa inyong nakapagtuturong bahagi at sa inyong tagabasa. Tsak na napatibay at nabusog tayo mga kapatid para sa ating pinagsalusalong spiritual na piging para sa gabing ito. Napapalalahanan tayo kung paano natin alalahanin ang pinakamalagang bagay na nilalang ni Jehovah para sa atin. Yung kanyang mga lalang, lalo na kung paano ito bubulay-bulay, yung mga katangian nito. At yun din sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, makapag-focus tayo sa pinakamalagang bagay na inobserbahan natin ang mga lalang ni Jehovah. At yun din sa ating maging mahusay sa ministeryo, kung paano natin ikapit ang mga natutuhan natin para sa gabing ito. At tsak na lahat tayo ay napatibay nito at handang-handa na naman tayo para sa isang panibagong bungsang linggo na paglilingkod para kay Jehovah. Bueno, ito ay takpan natin sa pamamagitan ng pag-awit sa song number 54 na ang pamagat ay ito ang daan. Ito ay halaw sa aklat ng Isaias, Kabanatang 30, talatang 20 at talatang 21. Paisuyo po na sundan natin ang himig ng ating musika.